Magandang araw po sa inyong lahat. Kami po ang Group 1 mula BSN 2-9 at ngayong araw ay pag-uusapan natin ang isang napakahalagang bahagi ng kasaysayan, ang Industrial at Commercial Revolution at kung paano nito hinubog ang kalagayan ng Pilipinas. Isipin ninyo ang mundo bago ang revolusyon ito. Noon, halos lahat ng trabaho ay ginagawa gamit ang kamay. Ang mga produkto ay isa-isang ginagawa ng mga manggagawa at artisan. Kaya mabagal ang produksyon at limitado ang kalakalan. Ngunit mula late 18th century hanggang early 19th century, nagbago ang takbo ng mundo. Ito ang simula ng Industrial Revolution. Isang panahon ng malalaking pagbabago sa teknolohiya, ekonomiya at kultura. Sa Industrial Revolution, unti-unting napalitan ang manual labor at artisanal craftsmanship ng paggamit ng makina at pabrika. Dito nagsimula ang mass manufacturing kung saan mas mabilis at mas marami ng produkto ang nagagawa. Dahil dito, umunlad ang ekonomiya ng maraming bansa, lalo na sa Europa, na mabilis na nakaaangkop sa bagong teknolohiya at paraan ng produksyon. Kasabay ng Industrial Revolution ang Commercial Revolution na nagpalawak ng kalakalan sa buong mundo. Dahil sa mga steamships, railways, kanal at mas maayos na banking systems, naging mas madali at mas mabilis ang pagbiyahe ng produkto, pera at ideya. Naging mas konektado ang iba't ibang bansa at nabuo ang isang mas malawak na world market. Gayunpaman, hindi pantay ang naging epekto ng mga pagbabagong ito. Habang mabilis na umuunlad ang Europa, ang mga kolonya tulad ng Pilipinas ay isinama sa global economy bilang tagapagtustos ng raw materials. Ang mga kolonya ang nagbibigay ng yaman, ngunit hindi sila ang pangunahing nakikinabang. Dahil dito, lumala ang inequality at colonial exploitation na naging bahagi ng araw-araw na karanasan ng mga Pilipino noong panahon ng kolonyalismo. Ang mga global changes na ito ang naging economic at social background sa panahon ni Jose Rizal. Sa panahong iyon, ang Pilipinas ay nanatiling agricultural at export-oriented. Pangunahing produkto ng bansa ang asukal, tabako, abaka at kape na ipinapadala sa iba't ibang bansa. Samantala, ang mga manufactured at finished goods ay inaangkat mula sa mga industrialized countries kaya limitado ang pag-unlad ng lokal na industriya. Malaki rin ang naging epekto ng mga patakaran ng pamahalaang Espanyol. Hindi nila hinihikayat ang malaking manufacturing sa Pilipinas. Dahil natatakot sila na kapag naging economically independent ang bansa, maaaring magdulot ito ng political resistance. Dahil dito, nananatiling nakadepende ang Pilipinas sa ibang bansa para sa mga tapos na produkto. Ngunit nagkaroon ng mahalagang pagbabago nang mabuksan ang Suez Canal. Ngunit nagkaroon ng mahalagang pagbabago nang mabuksan ang Suez Canal noong 1869 dahil mas malaki ang biyahe sa pagitan. Ngunit nagkaroon ng mahalagang pagbabago nang mabuksan ang Suez Canal noong 1869. Ngunit nagkaroon ng mahalagang pagbabago nang mabuksan ang Suez Canal noong 1869 dahil mas umikli ang biyahe sa pagitan ng Europa at Asia. Mas bumilis ang kalakalan at mas naging madali ang palitan ng ideya at produkto. Dahil dito, mas maraming Pilipino ang nakapaglakbay at nakapag-aral sa Europa. Bunga nito, umusbong ang isang bagong edukasyong grupo ng ilustrado kabilang si Jose Rizal. So now I'll be discussing one of the major problems that emerged during the Industrial and Commercial Revolution.
the widening gap between the rich and the poor. So during this period, industrialization concentrated wealth in the hands of factory owners, foreign merchants, friars, and landlords. Meanwhile, workers and farmers, who were the backbone of production, received only very little benefit from this economic growth. In the Philippines, this inequality was even more evident. Economic progress favored Spanish elites, friar estates, and foreign firms, while the majority of Filipino remained poor and marginalized. Sadly, this issue is not just a thing of the past. Even today, global capitalism continues to allow wealth accumulation among a small elite, while millions of people remain economically insecure. Now, the question is, what can we as students do in response to this persistent inequality? First, we can promote critical discussions on social justice in our classes. By talking about these issues, we can raise awareness and encourage others to think critically about fairness and inequality. Second, we can support awareness campaigns on economic inequality, whether through schools organizations, social media, or community projects. We can help spread knowledge and inspire action. And lastly, we can apply Rizal's idea of reform through education. Rizal's believe that education is the key to empowering people and transforming society. By committing ourselves to learning and sharing knowledge, we contribute to building a more and just equal future. In summary, the Industrial and Commercial Revolution created deep economic divides, and these inequalities still exist today. But as students, we are not powerless. Through education, awareness, and critical dialogue, can take small but meaningful steps toward social justice. Exploitation of laborers and farmers. So during the industrial era, many workers had to work for 12 to 16 hours a day. Mababa ang sahod at madalas unsafe ang working conditions. Kahit sobrang haba ng oras ng trabaho nila, kulang pa rin ang kinikita nila para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. So sa Pilipinas, ganito rin ang naranasan ng mga Filipino farmers and laborers. Nagtatrabaho sila sa mga plantations na gumagawa ng sugar, tobacco at abaka. Malaki ang kinikita ng mga may-ari, pero ang mga manggagawa ay nananatiling mababa ang kanilang kinikita. Nananatiling mahirap at walang kapangyarihan. Sila ang naghirap pero hindi sila ang nakinabang. Ito ang isa sa mga pinunan ni Jose Rizal. Ipinakita niya na mali ang pang-aabuso sa mga ordinaryong tao. Para kay Rizal, mahalaga ang karapatan at dignidad ng mga manggagawa. Hanggang ngayon, makikita pa rin ito sa modern globalization. May mga pabrika pa rin na gumagamit ng cheap labor, mababang sahod at hindi ligtas na working conditions, lalo na sa mga developing countries. As a students, may magagawa tayo. Pwede tayong maging aware sa pinipili nating products at suportahan ang mga brand na may fair labor practices. Maaari rin tayong mag-share ng kaalaman sa ating mga classmates at sa social media para mas maraming tao ang maging aware sa issue ng exploitation. Sa school, pwede tayong makilahok sa mga discussions at activities na nagpo-promote ng working rights. At higit sa lahat, pwede nating ikonekta ang mga idea ni Rizal sa mga issues na nangyayari ngayon para maipakita na ang laban niya, laban sa pang-aabuso ay relevant pa rin hanggang ngayon. Kaugnay nito, sinabi ni Jose Rizal na, "There are no tyrants where there are no slaves." Ang ibig sabihin nito ay may pang-aapi dahil may mga taong napipilitang tanggapin ang pang-aabuso. Kapag tahimik lang at walang kumikilos, nagpapatuloy ang mga injustices. Now let's talk about land dispossession and agrarian injustice.
During the Spanish colonial period, the expansion of prior haciendas led to the concentration of land ownership in the hands of religious order and wealthy elites. As a result, many Filipinos lost control over their ancestral lands. Because of this system, numerous Filipino became tenant farmers. They were required to pay high rents, live with insecure land tenure, and constantly face the threat of eviction. Farming families worked the land but did not own it, creating deep inequality and hardships in rural communities. One clear example of injustice is the Hacienda de Calamba dispute. This conflict showed how unfair the land practices directly affected Filipino families, including the family of Dr. Jose Rizal. Their experience reflects the struggle of many tenants who suffered under the exploitative land arrangement. Even today, land inequality remains a serious concern. It continues to contribute to rural poverty, social conflict, and economic instability, proving that the agrarian injustice did not end in the past but it still affects present society. So as students, we also have a role in addressing this issue. We can begin by studying agrarian reforms law and understanding the historical roots of land injustice. Encouraging respectful dialogue about the justice help raise awareness and promote critical thinking. Reflecting on Rizal's personal experiences in Calamba also allow us to better understand the importance of fairness, right, and social responsibility. In conclusion, land dispossession and agrarian injustice are not just historical topic, but ongoing issue that demand awareness, education, and action. Now let's talk about the decline of local and traditional industries. During the time of Spanish colonization, cheap, machine-made products from Europe were brought into the Philippines. Because these products were mass-produced, they were sold at lower prices than local goods. As a result po, yung mga Filipino craftsmen katulad po ng mga mananahe, gumagawa ng sapatos at mga woodworkers is hindi po sila makapag-compete. Their handmade products took more time and effort, so many local industries slowly disappeared. Dahil po rito, ang Pilipinas ay naging dependent sa mga foreign goods. Instead of developing our own factories and industries, we relied on products made abroad. This stopped the country from growing its own economy and made it harder for Filipinos to become economically independent. Sadly, this situation happens today. Maraming developing countries, katulad po ng Pilipinas, ay nahihirapan na makipag-compete sa mga imported, mass-produced products. Kapag pinipili ng mga taong bumili ng mga foreign brands over locals, nagsasuffer po yung mga local businesses. This keeps poorer countries dependent on richer nations and slows down national development. This is where Rizal's nationalism becomes important. Para po kay Rizal, ang pagmamahal ng bayan ay hindi lang sinasabi, kung hindi ginagawa. Isa sa mga paraan nito ay ang pagsuporta ng mga sariling atin. When we buy Filipino-made goods, we help local workers, small businesses, and industries grow. These are some student-suggested actions. So as students po, we can take action by supporting local products and small businesses whenever possible. We should also learn to appreciate Filipino craftsmanship, skill, and creativity. By doing these small actions, we practice economic self-reliance and continue Rizal's vision of a strong and independent nation. Now let's talk about dependence on export crops and foreign markets. During the 19th century, the Philippine economy became highly dependent on export crops and foreign markets as a result of the Industrial and Commercial Revolution. Large areas of the land were devoted to producing export crops such as sugar, tobacco, rice, and hemp, mainly to meet the demand of foreign countries. While this led to economic growth and increased trade, it also caused serious problems because local food production was often neglected. As farmers focused on export crops, food security declined. Many Filipino became vulnerable to hunger and poverty, especially when global prices dropped. Since the economy depended heavily on foreign buyers, even small changes in the international market greatly affected the livelihood of local farmers and workers.
This made the Philippine economy unstable and dependent on external forces. Foreign merchants and companies, particularly the British and American traders, dominated the trade, banking, and transportation. Although they introduced modern farming tools and techniques, most of the profit went to the foreign firms and wealthy elite. Filipino farmers and laborers received low wages and had little control over land and resources. This economic system increased social inequality and exploitation. These conditions are clearly reflected in Noli Me Tangere, where Jose Rizal exposed the suffering of farmers, tenants, and ordinary Filipino under an unjust system. Rizal believed that economic progress without justice and education would only benefit the powerful. Through his novel, he emphasized that the importance of national consciousness, reform, and self-reliance. As a student, we can take action by promoting awareness of food security and sustainable development, supporting local farmers and Filipino-made products, practicing responsible consumption, and using education to understand and challenge economic inequality. By connecting Rizal's reforms idea to modern issues, we can become more socially aware and responsible citizens. Cultural and moral disruption. Ibig sabihin, nagugulo ang kultura at values ng mga tao. Parang bahay na dating maayos, pero unti-unti nagkakagulo dahil sa mga bagong bagay na pumapasok na hindi nila alam paano haharapin. Ano nga ba ang cultural disruption? Ito yung mabilis na pagbabago sa paligid tulad ng mga uso, technology at social media. Nag-iiba rin ang ugali at kaugalian ng mga tao. Halimbawa, yung pamilya natin na dating close, na sabay kumakain at nagkwekwentuhan, pero ngayon minsan kanya-kanyang cellphone na lang at wala na masyadong bonding. Ano naman ang moral disruption? Ang moral ay tungkol sa kung ano ang tama at mali. Ang disruption ay kaguluhan. So, moral disruption ay nagugulo ang sense of right and wrong ng mga tao. Halimbawa, sa sobrang dami ng napapanood, parang normal na lang ang panloloko, pambubuli, o pagsisinungaling. Kaya nalilito ang bata kung alin ba talaga ang tama. Paano ito nangyayari? Pag sobrang exposed sa foreign culture o sa ibang bansa, minsan nakakalimutan ng sariling tradisyon, respeto sa magulang at simpleng pamumuhay. May mga bata rin na mas naniniwala na sa nakikita sa internet kaysa sa turo ng magulang or guro. Kaya nagkakaroon ng conflict sa bahay at sa school. Ano ba ang pwedeng maging effect nito sa mga tao? Nagkakaroon tayo ng generation gap. Iba na ang gusto at paniniwala ng kabataan kumpara sa matatanda. Kaya madalas nag-aaway o hindi nagkakaintindihan. Nabubuo rin ang confusion sa identity. Mapapatanong ka na lang ng, sino ba ako? Ano ba ang tama para sa akin? Kaya minsan, nawawala sa landas or napapasama sa barikada. Ano ba dapat ang gawin natin o ano ang pwedeng gawin natin bilang estudyante? We should promote awareness of Filipino culture, heritage through school project, community outreach, and preservation of local crafts. Kailangan ng guidance ng magulang at teachers para ipaliwanag kung alin ang magandang pagbabago at hindi dapat gayahin. And we also encourage responsible consumption and appreciation of local products. Mahalaga rin na alagaan natin ang sariling kultura tulad ng respeto, pakikisama, pagiging matulungin at paggalang sa Diyos, para kahit may bagong uso, hindi mawawala ang core values. This slide is talk about how urban overcrowding become a serious public health issues, especially during periods of rapid industrialization. As industries grow, many people migrate from rural areas to cities looking for work because cities were not prepared from this sudden population increase, house become overcrowded. Many families learn to live in the small space, poor ventilation,
sanitation and unsafe condition. Because of overcrowding, sanitation system could not keep up. Like clean water was limited, waste disposal was poor, and sewage systems were often inundated. These conditions allowed disease like cholera, tuberculosis, etc. to spread quickly among the populations. Once one person got sick, the disease could easily spread to many others because people live there very close to each other. Another major factor was industrial population. Factories release smoke, chemical, and waste into the air and the water. This caused respiratory problems and other health issues, especially for workers and people living near industrial area. At the same time, healthcare access was limited. So many sick people could not receive proper treatment. But the important is the problem is not only historical. Even today, similar condition exists in many urban slums around the world. Overcrowding population and lack of healthcare still affect millions of people, showing that urban development must go hand in hand with public health. Ang urban overcrowding ay nangyayari kapag sobrang daming tao sa isang lungsod kumpara sa kanyang na espasyo ng serbisyo ng gobyerno. Dahil dito nagkakaroon ng public health crisis tulad ng pagbilis ng pagkain ng sakit, kulangan sa malinis na tubig, maayos na kailangan ng tamang serbisyo. Kapag masikip ang lugar at kulang ang kasilip, mas madaling mahabol ang tao at mas mahirap panatilihin ang kalinisan at kalusugan. Bilang estudyante, may magagawa pa rin tayo para makatulong. Una, maaari tayong makatulong sa community health awareness programs tulad ng information device tungkol sa kalinisan, tamang pagtatapon ng basura at pagtulong sa sakit. Pangalawa, pwede natin itabuhin ang environmental responsibility sa simpleng paraan, pag-recycle at pag-iwas sa sobrang basura at pagsunod sa tamang health protocols. Pangatlo, mahalagang iugnay ang mga aral ng Rizal, lalo na ang kanyang social realism sa mga isyong kinaharap natin ngayon. Tulad ni Rizal, maaari tayong maging mulat, mapanuri at gamitin ang kaalaman at boses natin para magbigay solusyon sa mga problema natin. Kapag pinag-uusapan natin ang Industrial at Commercial Revolution, madalas iniisip natin na ito ay tungkol lang sa ekonomiya, pabrika, kalakalan at teknolohiya. However, in the Philippine context, these changes also reshape political power and social relations. So, noong panahon ng kolonyalismo, hindi pantay ang akses sa yaman at oportunidad. Ang mga Espanyol na opisyal, priors at ilang elite ang may kontrol sa lupa, kalakalan at buwis. At dahil dito, nagkaroon sila ng kakayahang manipulahin ang sistema. Mula sa koleksyon ng buwis, pamamahagi ng lupa, hanggang sa mga desisyon sa korte. At para sa mga karaniwang Pilipino, parang wala kang takbuhan dahil yung dapat maprotekta sa'yo, sila rin yung umaabuso sa kapangyarihan. At kapag ganito ang sitwasyon, hindi lang kahirapan ang nagiging problema. Ang mas malala, nawawala ang tiwala ng mga tao sa pamahalaan. At doon nagsisimula ang social unrest. Yung pakiramdam na kahit anong sipag mo, hindi ka aangat dahil sira ang sistema. At ito ang dahilan kung bakit unti-unting nabuo ang kamalayan ng mga Pilipino at ang pagnanais para sa reforma at nasyonalismo na makikita natin sa mga akda ni Rizal. At importante ring tandaan na ang mga Pilipino noon ay halos walang political participation. Majority sila ng populasyon, pero wala silang tunay na boses sa paggawa ng batas o sa pamamalakad ng kolonya. Kaya para kay Rizal at sa mga ilustrado, ang problema ay hindi lang masamang tao, kundi isang bulok na sistema. And what makes this topic relevant today is that political abuse did not disappear with the end of colonial rule. Even in modern times, we still see similar patterns. Halimbawa, yung mga issue sa flood control projects. Taon-taon,
bilyon-bilyong piso ang inilalabas para sa flood control. Pero patuloy pa rin ang pagbaha sa maraming lugar. Ibig sabihin, may disconnect sa pagitan ng pondo at na actual na benepisyo sa mamamayan. At kapag may korupsyon, hindi lang pera ang nawawala. Kaligtasan at dignidad ng tao ang nakataya. At dito natin nakikita na ang social unrest ay hindi basta emosyon lang. Reaksyon ito sa paulit-ulit na karanasan ng injustice. Kapag nakikita ng mga tao na walang pananagutan ang mga nasa kapangyarihan, nagkakaroon ng galit, kawalan ng tiwala, at minsan, tahimik na pagtanggap na lang. Bilang mga estudyante, mahalagang tanungin natin ang sarili natin. Ano ang role natin sa ganitong sitwasyon? Hindi man tayo nasa gobyerno, may responsibilidad pa rin tayo. Una, kailangan natin maging informed. Hindi lang sa current issues, kundi pati sa history, para maintindihan natin kung saan nanggagaling ang mga problemang ito. Pangalawa, kailangan natin mag-isip ng kritikal at iwasan ang political apathy. Hindi dapat natin tanggapin na normal lang ang korupsyon o abuso ng kapangyarihan. At panghuli, tulad ng paniniwala ni Rizal, edukasyon ang pinakamabisang sandata para sa tunay na pagbabago. Hindi karahasan, kundi kaalaman, pagkilala sa katotohanan at pananagutan. At bilang estudyante, ang simpleng pagiging mulat, matanong at may paninindigan ay isang mahalagang hakbang laban sa political abuse at social unrest. In conclusion, ang Industrial at Commercial Revolution ay nagdala ng malaking pag-unlad sa teknolohiya at ekonomiya. Ngunit kasabay nito ang malalim na hindi pagkakapantay-pantay lalo na sa mga kolonya tulad ng Pilipinas. Habang umuunlad ang ilan, marami ang naiwan at patuloy na pinagsasamantalahan. Ang mga kontradiksyon na ito ay malinaw na inilantad ni Jose Rizal sa Noli Me Tangere at El Filibusterismo, kung saan ipinakita niya ang tunay na kalagayan ng lipunan noong kanyang panahon. Hanggang sa kasulukuyan, marami sa mga problemang nagsimula noong ika-19 na siglo tulad ng inequality, exploitation at abuse of power ay patuloy pa ring humuhubog sa mga global challenges na ating kinakaharap sa ngayon. Ipinapakita nito ang kasaysayan ay hindi lamang tungkol sa nakaraan, kundi may direktang koneksyon sa ating kasalukuyan at hinaharap. Bilang mga estudyante, mahalagang unawain natin ang kasaysayan dahil tinutulungan tayong maging mapanuri, may malasakit at responsableng mamamayan. Sa pag-aaral ng mga aral mula sa panahon ni Rizal, mas nagiging handa tayong harapin ang mga hamon ng lipunan ng may kamalayan, etika at pananagutan. Maraming salamat po at kami po ang Group 1 mula sa BSN 2-9. Thank you!